Nagseserbisyo, Ninya Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM. Nagbabalik po ang aming programa dito po sa Nagseserbisyo, Nina Corpus at Migs Bustos at kasama po si Maan Makapagal at ngayon po, Makapagal. Makapananjakin joke. Makapagal. Nagkulang lang ng isang syllable, Ate Maan. Sorry. Okay. Hindi kasi ngayon, pagkaupo pa lang, uminit na agad yung diskusyon. Ayan. Kasama natin na ating KOTD this morning. Yes. May bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD, Kaserbisyo of the Day. It's an honor at mapalad po kami na binisita po tayo dito sa studio. Siya po si Yusek Henry Yap, Senior Undersecretary ng DSUD or Department of Human Settlements and Urban Development. Yusek Henry, good morning po. Muli, and thank you for joining us here. Good morning, Migs. Good morning, Man. All right. Eto na nga. Pagkaupo pa lang. No, hindi pa lumalapat yung anyang Hindi pa umiinit. Tinanong na agad natin. Ako, ang dami natin mga kababayan, nakita natin sa video 'yan, 'di ba? Na inanod yung mga kabahayan. Opo. Malaki, maliit, walang pinili, rumagasa ang tubig, Opo. 'di ba? At talagang devastation yung hatid ng mga nagdaang bagyo. So anong nakita nyo doon, sir? Anong mga naging pagkakamali sa, sabi nyo, may easement, yung construction ba, yung lugar, hindi ba napagplanuhan? Nagsimula yon sa lakas ng ulan. Yung na-record ng Pag-asa na total rainfall ng isang araw, umabot ng 181 millimeters. In comparison, yung average sa Cebu sa isang buwan, 130. Opo. So, yung dami ng ulan nung isang araw, lagpas pa ng ilang beses dun sa isang buwan. So, yun yung contributory factor. But nakita din po natin dun sa mga video na lumalabas na karamihan ng mga kabundukan natin, marami na ring development, maraming settlement, meron din mining. So yung pag-absorb ng tubig sa bundok natin, hindi na ganun kalakas dahil na natanggal na yung mga forest natin. So mas mabilis na ngayon pagbaba ng tubig papunta dun sa mga cities natin, mga urban areas natin. Opo. Pangalawa, nakita din natin yung mga channels or yung mga flood control na ginawa nila. Yung mga tabi ng mga rivers natin, dapat no-build zone yun. Meron tinatawag easement. Ano ba yung easement? Dapat binibigyan natin ng area na pwedeng mag-overflow yung tubig. Pero nakita natin, karamihan ng mga yon na meron ng mga settlements. Correct. So, nung nag-overflow ngayon yung tubig, syempre, unang naapektuhan yung mga tabing river. Opo. Yung structure na binild around those easements. Opo. Na labag na to sa kasi dapat no-build zone yun. Yan naman tinatawag nating critical areas or danger zone. Opo. So, since hindi sila nagbigay ng puwang para pwedeng mag-overflow yung tubig, pati yung mga nakatayo doon mga bahayan, naapektuhan na rin. Opo. Pangatlo, pagbaba na nung ating area, nasa bayan pa nung lakas ng bagyo, yung tubig galing dagat, nahinto yung paglabas nung tubig papunta sa dagat natin. So, nagkaroon na ngayon ng clog. So, kung saan yung tubig natin, nahanap na niya ngayon kung saan may bakante, no? So, yun, masok sa mga settlement areas. Opo. So, at least ngayon, Sir Yusek, no, nasa na po ang DSUD ngayon sa tulong na pwede pong ibigay sa mga naapektuhan po, no, at least nung Bagyong Tino at Uwan? Isa sa mga order sa atin ng Presidente, na tulungan po natin yung mga local governments natin sa pagpaplano. Ang mandato po ng ating kagawaran ay tulungan sila sa pagtatayo ng comprehensive land use plan. Ano ba tong comprehensive land use plan o CLUP? Ito yung pagpaplano kung ano dapat na use na sa isang city or isang municipality. Ang ayon sa ating guidance, kung ang city kung ang isang area ay city, ang nagpa-approve po ng plano ang department natin. Pero kung ang mga municipalities po, ang pag-approve ng mga plano hanggang probinsya lang. Although involved ang ahensya natin sa pagtutulungan. Now, dahil dito, ni-reinforce po namin yung technical assistance natin
sa mga local governments. By technical assistance, ibig sabihin, tinuturuan po natin ano ba ang tamang pagplano, ina-accelerate po natin yung pagplano rin. Ang isa rin na namin nakita dito sa mga CLUP na unang napasa na, hindi po kasama yung climate change Yun na. sa kanilang pagplano. Oo. Ngayon, na-realize natin ang laki ng impact ng climate dun sa pagpaplano. Opo. At dun makikita anong area dapat hindi tayuan, anong area lang pwedeng payagan tayuan. Yun ang nakita rin natin na kakulangan sa mga lumang mga planong na-approve. Opo. So, itong CLUP dapat climate may adaptation na ng climate change. Tapos, meron din tayong incorporation ng climate disaster risk assessment. Ano po itong risk assessment? To make sure na identify natin ano yung mga problema at iwasan yung mga problema na yun. Opo. So, bali itong mga policies na po ito, sir, no? Or like, yung mga technical assistance under the regulations and guidelines, pwede na po itong, kumbaga, i-amend or baguhin na po ng DSUD. Kasi especially na nag-a-adapt po tayo sa climate change. Opo, actually, nagsisimula po yan sa local government natin. Minamandato ng batas na ina-update nila kanilang CLUP. Unfortunately, hindi lahat ng mga municipalities natin, cities, ay updated na. So, ang DSUD nag-decide na i-reinforce itong pagtutulungan natin within the national government tsaka yung local government. And at the same, Ito lang, go ahead. linawin lang natin ang sinasabing CLUP ni USEC ay ang Comprehensive Land Use Plans. Ito yung Kasi may mga zoning yan Oo. ordinances, no? Oo. Na sinasaalang-alang ang ating mga LGU. Pero USEC, ito ay yung mga private developers ba ay sumasangguni din or kailangan ding makipag-ugnayan sa DSUD at syempre sa ating local government. Generally, ang interaction ng mga private developers is with the LGU na. Pag na-approve na po yung comprehensive land use plan, yan ang basihan ngayon ng local government mag-issue ng permit. So kung merong, let's say, settlement site, gusto nila magtayo ng residential areas, pupunta sila sa local government, i-review ngayon ng local government yung specific area na in-applyan ng developer against kung ano yung dapat na allowed uses. So kung yung allowed uses is residential, papayagan niya, bibigyan niya ng permit ngayon yung developer. Ngayon, kung yung sinabmit ng developer hindi sang-ayon dun sa CLUP, dapat hindi niya bigyan ng pero dapat ng permit. maalam ang ating LGU. Opo, meron naman silang meron silang pinapasang ordinansa diyan at may kasamang zoning ordinance. Sa zoning ordinance, by street yan, by area, naka-identify ano allowed uses natin. Opo, ito po USEC, no. Alam po namin na kayo po ay architect by profession. Sabi na pag-usapan natin yung kumbaga nagkaklag na po kasi especially in highly urbanized cities. Nakakatulong po ba ang open spaces? Ang mga Yes, parks? Opo. Importante yung open spaces kasi multiple ang tulong na nagagawa ng open spaces. Number one, kailangan natin ng lungs in the city. Yes. Most of the time, confined lang tayo sa bahay or sa opisina. So, importante, pwede tayong lumabas, mag-enjoy, mag-relax. Or mag-jogging, mag-bisikleta. So, the Yan ang open kinaingitan spaces, natin sa provide ibang bansa. that Sana use, sa atin meron. Opo. Oo. Second, malaki rin ang tulong ng open spaces sa heat reduction. Alam na natin kung walang puno dyan, di ba? Mainit na mainit, di ba? So nakakatulong pag may mga parks tayo kasi nakokontrol yung ating temperature dun sa lugar na yun. Number 3, nakaprovide din siya ng water management. Maraming na-absorb niya yung water, excess water, di ba? Normally, pag konkreto yan, pag umulan, run-off yan, kaya tayo bumabaha. Pero mapapansin natin kung vegetated yung area, kung green siya, may grass siya, na-absorb niya yung tubig. So nababawasan din yung pag-spill ng water to areas outside of the open space. And in a big way, sir, naiwasan po ng pagbaha. Yes, ang laking tulong ng open spaces sa pagbawas ng Iyan ay sa mga itatayo pa lang, no? Mapagpaplanuhan. Pero ang sabi nga, 'di ba, sa Metro Manila, wala na tayong espasyo. Limitado Wala na. I mean, kahit nga kumbaga hindi na pagplanuhan, 'di ba? Wala rin tayong magandang drainage system, 'di ba? Yeah. Oo, so parang cosmetic reforms na lang 'yung nagagawa. Pero sa mga bagong ginagawang development, sir, sinasaalang-alang na 'yun, 'di ba? Sa ibang lugar, sa ibang bansa, ay ang lalaki nung kanilang
'Di ba? Open spaces. Hindi Oo. pa 'yun. Yung drainage system. Drainage systems. Nga, Opo, kasing opo. laki ng truck, pwedeng Opo. pumasok. Yung mga Opo. ganun, flood management, 'di ba? Opo. Ang concern lang natin sa flood management, hindi natin pwedeng iasa yan sa infrastructure. Kasi pag iasa natin sa infrastructure yan, laging, kumbaga naghahabol na lang tayo. Oo. Diba? So, dapat simulan natin sa source ng problema. So, dapat yun ang bigyan natin ng panahon para ayusin yung source ng problema. For example, itong mga bundok natin, malakas ang runoff kasi wala nang nag-absorb, di ba? So, pwede tayo mag-start ng reforestation. Pwede rin tayo ng water management, i-contain natin yung water dun sa taas para hindi nagkakaproblema sa baba. Opo. So, pwede tayo magsimula doon sa source. I think importante yon kasi kung lagi tayo naghahabol na lang sa problema, mahirapan talaga. Ban-ig solution na lang siya, Opo, Yusek. Opo. And at the Opo. same time, Yusek, ang tanong ko lang po, ito pong technical assistance, pwede na pong mas ma-elaborate pa po, no? Para talagang pasok sa bitukan ng mga Pilipino. Paano po ito? Lalo yung mga nabiktima ngayon. Opo, to LGUs, to the citizens. Paano po yung concrete action po dito, sir? Okay. Una, yung pag-prepare ng plano, medyo may technical siya. Kaya yung iba hindi po yung hindi sila expert in that area. So, pwede kami mag-provide ng training sa kanila. Pangalawa, part ng aming activity dito sa training, people's participation. Kasi dapat ang pagpaplano natin, hindi lang yung government nagpaplano. Dapat ma-involve natin yung mga citizen natin. Kasi alam nila yung problema eh. Sometimes myopic yung perception ng government. Hindi natin pwedeng puwersa na tayo lang ang nakakalam dahil sila ang naapektuhan. So yung experience nila makakatulong sa atin kasi malalaman natin para ma-solve natin ano yung problema nila. So dapat ma-involve sila dito sa pag-prepare ng plano natin. How should we start, Yusek? Sabihin po natin, isang example po. Okay. Ang plano natin, dapat yan ma-identify ano yung mga profile ng isang area. Generally, identify natin different environmental profiles and different infrastructure profile and then ano yung economic profile din. Bakit economic? Kasi siyempre meron dyan for the rich and then for the poor, di ba? Hindi naman pwedeng, hindi natin tingnan ano yung realidad sa baba. So we should identify those profile. From that profile, we now look into the various considerations. Number one, yung climate change and disaster risk assessment. Doon natin makikita naman kung ano yung area ang vulnerable to this impact ng climate. Tulad nung nangyari sa Cebu, alam natin na yung uplands natin, marami ng settlements. So, expected yan, mas maraming tubig ang bababa at bababa ng mabilis. So, yun naman ang second part. Tingnan natin. So, we should know na kung ganun ang nangyayari, iwasan natin yung settlement na malapit doon. Hindi ba? So, by understanding yung situation, yung profile noon, makakapaggawa tayo ng plano to evade itong problema na ito. At kung may similar na ganong lugar din, 'di ba? Ngayon pa lang, Ma-apply. oo, ma-apply na. Ay, parang pareho 'yan. 'Di ba? Ganyan din sa amin doon. Pero Yusek, crucial ditong LGU, di ba? Kasi nasa kanilang enforcement. Yes, that's correct. Pagpaplano at saka pag-enforce ay nasa LGU. Kami tutulong lang, no? Opo. Pero ang importante din, ma-involve sa kanila, hindi lang yung LGU, but interdependency between LGUs. Kasi pagdating ng sakuna, ng bagyo, ng ulan, walang political boundaries kasi yan eh. Oo, Tulad lahat ng, yan. Lahat. ng Cebu, di ba? Pagbaba ng tubig sa bundok, hindi naman necessary itong city lang. Kahit ng- sino Correct. masagasaan Kahit sino. yan. Opo, So, opo. kailangan din mag-usap yung mga cities kasi kunyari nagsimula yung problema sa isang area pero yung outfall naman in another city na. Opo. Pag hindi sila nag-uusap, magkakaproblema pa rin. Syempre mapapasok dyan yung corruption. Hindi, Diba? yun na nga. Kasi Kaya crucial pas- ang LGU. Kasi nga, sabihin mo, bawal na, pero alam mo na, pwede namang... Hindi, pero dito lalabas yung governance ng ating LGU. Yes. And Opo. I believe strongly na marami pa rin naman tayong magagaling at maayos na LGU. And dito tayo, we're counting on their support to lead their constituents to that proper guidance Opo. na kailangan. Opo. Pihit lang po ako, Yusek, as we wrap up. Meron po bang loans ngayon para po sa mga kababayan natin, especially kapag yung kanila pong mga kabahayan nasira dahil po sa mga bagyo? At Okay. saka, yun nga, at nasisiguro ba natin na lahat na, at least yung mga tinatayo ngayon, ng mga government housing, ay... Climate kumbaga, resilience. Oo, ligtas sa ating mga kababayan. Okay, first nagbigay ng instruction na ating kalihim last week sa mga key shelter agencies natin, ang National Home Mortgage Finance Corporation,
ang Social Housing Finance Corporation, ang Pag-ibig, tsaka ang NHA na magkaroon ng moratorium dun sa areas affected nitong flooding, tsaka ng earthquake, tsaka yung mga ganong similar incidences. No? So, those families na may outstanding loan, for at least 1 month, may moratorium in the payment. So, pwede munang sila hindi magbayad, tapos i-delay ngayon ng yung pagbayad after the 1 month. And during this period, wala pong idadagdag na interest or penalty. This is to give them time to recover muna before they start repaying again yung loan nila. Pangalawa, yung mga plans natin, sinasama na po natin, ni-require na ngayon na lahat ng mga plano natin dapat resilient, climate resilient. No? So, kasama na yan sa pagdi-design. In fact, let's say ang NHA, yung mga standards nila sa mga houses nila, kung yung consider na nila, iba ang design ordinarily in an area, but in the eastern seaboard where perennially nagkakaroon typhoon, iba rin yung design. So, isa sinasama na nila yun sa design. Meron na po tayong ganun ngayon. Alright. So maraming salamat po muli kay Yusek Henry Yap. Pero before we let you go, Yusek, kung sakali pong gusto pong dumulog ng ating mga kababayan sa inyo pong ahensya, sige po, pwede po silang bigyan ng mensahe. Yes, thank you very much po. Inayahan namin ang mga local governments to coordinate with us. No? Meron po kaming 16 regional offices around the country, and they stand ready to help you in whatever requirement ng local governments, including yung provincial governments. No? So please feel free to contact us. Meron po kaming listahan sa aming website nung sino ang kokontakin, tsaka ano yung numbers para mabilis po nila makontak. Alright. Alright. Maraming salamat, Senior Undersecretary Henry Yap ng Department of Human Settlements and Urban Development. Maraming salamat sa pagsama ngayong umaga. Thank you, Maan. Yusek, thank you po. Balik po kayo. Alright, ang oras po, 11:31. Magbabalik po ang aming programa dito po sa DZMM Radio Patrol sa East 30.